Dun 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 dun. Tenchi Vlogs. Grrr. What's up mga tensyongs? It's good to be back. Ang tagal na ng vlog natin, no? JS pa. Ganun pa yung buhok ko. Tapos ngayon pa ganun na. Ayun nga, kikwento ko sa inyo ngayon yung isa sa highlight, pinaka-highlight ng taong ko to. Kita nyo naman dyan sa title, di ba? Pag-uusapan natin ngayon is yung journey ko sa The Voice Teens. Alam ko matagal na pangyayari na to. Nangyayari na siya, matagal na. Pero gusto ko pa rin siyang ikwento sa inyo kasi alam kong maraming nako-curious sa inyo kung ano yung naging journey ko sa The Voice Teens. Sa mga nagko-comment sa akin na sumali daw ako sa The Voice Teens and audition daw ako. Actually guys, bata pa lang talaga ako. Sila mami, sila daddy, sila tita, yung tita ko, na mag-audition daw ako sa The Voice. Sa The Voice Kids kasi nung bata talaga ako, palakanta na nga talaga ako and gusto nila akong pasalihin doon. And ayun na nga, nakasali na tayo. Natapos na natin and ayun, hindi madaling makapasok dun sa contest na yun kasi sobrang dami naming nag-audition and hindi ko expect na makukuha ako kasi sa sobrang dami naming nag-audition, alam kong magagaling yung mga kasabay ko na yun. Maraming nag-expect sa akin doon. Na makaabot ako sa knockouts, sa finals, ganun. Pero, ayun nga, hindi tayo pinalad. But still, sobrang saya ko and sobrang thankful ko na nakapasok ako sa ganong competition dahil once in a lifetime opportunity lang yun. And hindi man tayo pinalad na makapasok, maybe isa to sa stepping stone ko para sa much bigger opportunities. Simulan na nga natin siya sa audition. Ako po si Tenshinim Santos, 15 years old from San Jose del Monte, Bulacan po. Nung audition ko guys, actually may dalawa siyang klaseng audition. Ayun yung physical and online audition. Siyempre, hulaan nyo saan ako nag-audition. Siyempre hindi sa physical, sa online audition ako and nagpasa kami doon sa The Voice Teens ng dalawang videos. Ayun yung sa English and Tagalog. After nun, doon na kami maghihintay kung ano magiging result, which is yung callback. And then ayun na, pupunta na kami sa ABS. So ayun, prepare kami. And kasi yung callback na yun, umaga siya. So kailangan maaga kami magising, maaga ako matulog. And kailangan i-prepare ko yung boses ko. Alam nyo guys, yung naging preparation ko nun, bawal ako sa malamig na tubig, bawal ako magpuyat, bawal ako kumain ng maalat, bawal ako sa matamis. Ano pa? Bawal ako kumanta ng sobrang dami kasi mapapakos yung boses ko. Tapos, kailangan mag-practice ako ng maraming kanta kasi maraming kanta na ibibigay namin yun. Nung callback audition, may dala akong gitara. Kasi, dapat ang audition namin nun, ang kakantahin namin is a cappella lang. So ako, sabi ko parang hindi ko kaya ng a cappella. Magta-try ako ng gitara. So nagpaalam kami kung pwede bang magdala ng gitara and ayun yung gagamitin ko habang dun sa callback audition. Alam nyo, pagpunta namin ng ABS para dun sa callback audition, ayun yung time na sobrang kinabahan ako guys. Alam nyo kung bakit? Bakit? Kasi, bago pala kami makapasok ng ABS for callback audition, i-swab test kami. It was at this moment he knew he fucked up. Guys, takot ako sa swab test. Yung cotton buds ganun kahaba, susuksok ko sa ilong ko. Hindi ko kaya guys. So ayun, kinakabahan ako nun. Pero si mami hindi daw, tinatawanan pa ako ni mami. Sabi, huwag kakabahan, sa ilong lang naman yun. Tapos na kami mag-swab test and papasok na kami. Pagpasok namin, alam nyo guys, si mami may nakakilala agad. May kinausap agad si mami nun. And, ayun nga, una kong naging friend is si Eros. Hi Eros, kung manonood ka man. Sinabi sa amin na maghintay daw kami and pumila kami sa Dolphy Theater. So sa loob ng EBS yun. Ayun na, dun na kami mag-start maghintay and kumuha kami ng number namin. Ayun yung kung nanonood kayo ng mga short covers ko guys, yung alam niyo yung nakalagay dun sa loob ng gitara ko, yung parang sticker ba yun? Sticker siya na number. Ayun yung kinuha namin before kami mag-callback audition kasi ayun yung pagkakasunod-sunod namin. Habang tumatagal, umaangat na sa linya, isa-isa nang natatawag, isa-isa nang nag-audition. So, nung napunta na ako sa first row, ay na kasi yung malapit.
ayun na yung malapit para sa magko-callback audition na, magre-ready na for callback audition. Yung katabi ko, sabi niya sa akin, yung katabi ko kasi nung nakilala ako guys, nakilala ako nung katabi ko nun and sinabi, ako raw ba si Tenshi? Sabi ko, opo, ako po si Tenshi. Sobrang hiya ko nun guys kasi yung nakakilala pala sa akin. So ayun nga, balik tayo doon. Habang tumutugtog ako nung paraluman, sabi niya sa akin, sige tuloy mo lang, sasabay ako, mag-practice ka. Nag-practice ako nun. Habang nagpa-practice ako nun, sumasabay siya. So, ayun na, sumasabay siya, kumakanta kaming dalawa. Narinig ng mga nakapalibot sa akin, narinig ng mga nakapalibot sa amin na nagpa-practice kami ng kanta. Nagulat ako, sumasabay din sila. So natutuwa ako, tuloy-tuloy lang ako ng song hanggang sa natapos ko. sorry. Hanggang sa natapos ko. Ayun na. After ko matapos nung kanta, tas kumanta kami ng lahat ng nasa first row ng paraluman, hiniram nila yung gitara ko. Unang humiram ng gitara ko ay nasa tabi ko. So, pinahiram ko yung gitara ko. Tumugtog din siya. Hindi ko na maalala kung anong tinugtog niya nun. Pero, ayun, nakikinig lang, nakagano lang ako sa kanya nun. Nung audition, guys, para akong introvert. Hindi ako nakikipag-usap kahit kanino kasi sobrang hiya ko nga. And, nahihiya ako sa kanila kasi, before kami mag-start ng callback audition, yun din sa nag-aantay na kami. Lahat sila nag-warm up. Lahat sila nag-warm up yung eh ako, hindi ako marunong mag-vocal warm up. Hindi ako marunong mag-vocal warm up. Pangalawa na ako noon, ako na yung next. Naririnig ko na yung nauna sa akin na naririnig namin sa background na bumibirit. So ayun, nung narinig kong bumibirit, kinabahan ako. Sabi ko, hala, lahat sila bumibirit, lahat ng kanta nila ang tataas. Tapos ako magigitara lang ako, ang baba pa ng kakantahin ko. So, kinabahan ako nun. Lumapit ako kay mami, sabi ko, mami, kinakabahan ako, mami. Ako na yung mag-i-start doon. Bago ako pumasok doon, pumunta ako kay mami, sabi ko kay mami, Mi, ito na Mi, wag ka kakabahan. Pasok na ako. Ako pa nagsabi sa kanya, wag kakabahan. Ako yung kakanta. So, ayun, pasok na ako. Nag-start na, nagpakilala ako. Tinanong hining ko, and then, ayun, nagpakilala. Pumili sila ng song. Pumili sila dun sa song list na binigay ko. Pumili sila ng 2 song na kakantahin ko. So, yung una nilang pinakanta sa akin is Paraluman. Alam niyo guys, naalala ko, habang kumakanta ako dun, meron dun isang parang coordinator na tinitignan ko lang. Kasi, ang gaan ng feeling ko rin sa coordinator kasi nakangiti lang din siya sa akin. So, sa kanya lang ako tumitingin. Hindi ako kinakabahan habang kumakanta ako kasi sa kanya lang ako nakafocus and tumitingin naman ako sa iba. Pero ayun talaga, ayun yung sobrang nakahelp sa akin na hindi ako kabahan kasi feeling ko sobrang bait nilang lahat and nakangiti sila habang kumakanta ako. After kong kumanta, sinabi nila sa akin, totoo daw yung sinabi ko na naglabas daw ako ng natural charm habang nagpo-perform ako kasi yung isa daw na ano nila is, ayun nga, na-charmingan nga daw sa akin. And then, after nun, pinakanta naman ako ng English naman ata yun. Before pala nun, bago pala ako mag-thank you, nagtanong sila sa akin, yung mga producers, kung may alam ba akong kanta na bago. Sabi ko po, opo, meron naman po. So, nagsabi sila, kaya mo bang kantahin yung Raining in Manila and Pasilyo? So, yung time na yun, opo, alam ko po yun. So, ayun, sabi sa akin, sige, itry mong kantahin yun and then balik ka sa amin. Ayun na, so, ibig sabihin, papabalikin ulit ako, magpo-perform pa ako ng isa pang beses. Balik ako. Nung pagka-start ko doon, ang una sa aking pinakanta is yung Pasilyo. Alam nyo guys, nung Pasilyo na yun, yung time na yun, kabadong-kabado ako nun kasi yung chords niya ang dami and hindi ko makabisado. So ayun na, start ako Pasilyo muna. Paladay, basang-basa, ang dagi, tabay, damang-dama. Kaso, pagdating dun sa gitna, namali ako ng lyrics, lyrics and chords. So ayun na, nahiya na ako nun. Pero nagtuloy pa rin naman ako. Kaso, namali nga lang ako dun sa part na yun. So next naman, yung Raining in Manila. Yung Raining in Manila, ayun yung time na confident ako kasi
kinuha ko yung Raining in Manila in lower key. So, yung original key kasi ng Raining in Manila, 'di ba? So mataas. So binaba ko siya para mag-fit siya sa key na kakantahin ko. So yun na. After nun, pagkatapos ko kumanta ng Raining in Manila, syempre bow na ulit. Thank you, bye-bye po. Goodbye. Again. So ayun, after nun ng audition na yun, syempre success. Success na wala yung kaba ko. Maghihintay na lang kami ng results kung pasok ba ako para sa blind auditions na. Ayun na, after ilang days, dumating na sa amin yung chat na pasok daw ako sa blind audition. Woohoo! Pasok daw ako sa blind audition. So, and yung kakantahin ko daw na para sa blind audition is yung Raining in Manila. So, practicing ko daw siya ng practicing kasi ayun daw yung ipapang blind auditions ko. And, nag-prepare na ulit ako. Ayun na yung sinabi kong preparation kanina na sobrang dami. Bawal malamig na tubig, bawal sa matamis, bawal sa maalat, bawal magpuyat, bawal umalis, bawal maglaro. Ano? Ito, iiyak. Mayang guys eh, nagkikwento ko iiyak. Yung unang taping namin is yung VTR nga. Alam nyo guys, nung unang shoot namin, inabot ata kami ng gabi. Alam nyo guys, sa ABS, hindi pwedeng hindi ka tataba. Kasi pagkapunta niya ron sa studio, bibigyan agad kayo ng almusal. Kain muna kayo almusal bago mag-start ng taping. Pagdating naman ng lunch, ng tanghali, bibigyan kayo ng merienda, and then lunch. Ayun, kain uli kami ni Mami. Pagdating naman sa gabi, bibigyan uli kami ng pagkain para, ayun, dinner naman. So, hindi nawawala ng pagkain yung ABS. Bigay na lang bigay. Nice. May interview doon na kaming dalawa ni Mami. Yung sasagot kami ng mga question and then kailangan mag-iyakap kami. Alam niyo sa AI, guys. Yung nag-viral na AI, yung mag-iyakap. Ganun ginawa namin ni Mami. Ganun. Ayun nga, antay kami ni Mami from 7 to 11, 7-11. Nice. Yung sa foyer, ayun yung ini-interview ako nila Kuya Jeremy and Ate Lorraine. Ayun yung time guys, na yung mata ko nakaganon na oh. Naka-aura, nakaganon. Kasi puyat na ako nun guys. Siguro 10 na yun. 10 kami, hanggang 10 kami nag-aantay ni Mami na kung ako na ba. Start na kami ng foyer, ako na yon, second to the last. Sila, Kuya Jeremy and Ate Lorraine, in-interview ako dun sa kung sino nga ako. And then, meron kasi doon part doon na sinabi ko na meron akong natural charm. And then, pinag-post nila ako doon. Pinag-post nila ako ng mga iba't ibang post, mga fast forward na sa pinaka-blind audition. Nihingal na ako eh. Doon na tayo sa blinds. Sa blind auditions. Blind audition. Nung blind audition ko, before ako mag-start ng blind audition, pinag-practice muna kami sa pinaka-stage. So, para alam namin kung ano yung gagawin namin doon. Ganun. During the blind auditions, hinati kami sa kada batch. Batch 1, batch 2, batch 3, batch 4, batch 5, so on and so forth. So ako, napunta ako sa batch 3. And yung batch 3, isa yun sa mga pinaka-memorable na mga naging kakilala ko, mga naging friends ko. Kasi lahat sila sobrang bait and sobrang gagaling nila kumanta. Meron kami noon, nag-jamming kami and ako yung nagigitara kasi 'di ba dala ko nga yung gitara ko. Ako yung nagigitara noon. So sobrang saya ko noon, isa sa mga pinaka tinatandaan ko 'yon and pinaka tinetreasure ko na moment 'yon nung nasa The Voice ako kasi ayun yung nagpaalis ng kaba ko kasi andun silang lahat na nagja-jamming kami. Ang kahanap na hanap ko sa iyong pagmamahal, ang dulot sa pag-ibig natin na magtatagal. At nandyan ka na, ang nadarama.
fast forward na nga, nung blind audition ko, and then nung ako na, alam ko, second to the last na naman ako. Second to the last na naman akong kakanta. So, ayun na, ako na. Ako na yung kakanta. Meron daw isang coordinator na sobrang bait na kilala ko. Niyakap ako noon, niyakap niya ako, sinabi, wag kang kakabahan. Shake mo lang, shake bago ka kumanta. Ganon, gumanon talaga ako bago kumanta. So, shake bago kumanta. Bago ako mag-start, pray muna ako na sana maging maganda yung outcome ng audition na to. Before ako mag-start na kumanta nun, sinabi ko sa sarili ko na okay lang sa akin na walang umikot nun. Basta mag-enjoy ako sa loob and ipakita ko kung sino ako, ipakita ko yung talent and mag-enjoy lang ako, mag-perform lang ako. Basta ang mahalaga is naging masaya ako and nag-enjoy ako. Ayun na nga, start na. Pagkapasok ko dun sa pinaka-stage, napansin nyo rin sa video ko na tumingin ako sa gilid. Ngumiti akong ganun. Kasi nakita ko sila daddy nun. Nandun pala sila daddy, audience sila sa gilid nun. And sila yung nanonood. Tumingin muna ako sa kanan, ngumiti ako. Ayun yung time na nawala na yung kaba ko. Kasi nakita ko si daddy, si mami na nanonood sa akin. Kaya start na ako kumanta. Pinifeed ko yung Spain, Manila. Start na. Ayun na, mag-start na ako. And alam nyo guys, nung patapos na ako dun sa kanta ko, sobrang saya ko nun. Kasi, ito na, matatapos na ako manta. Ang saya mag-perform sa maraming tao, sa harap ng camera. And matutupad na yung wish ko na may papalabas ako sa TV, may kita ako sa TV, makita ko yung sarili ko na mag-perform. Sobrang saya ko nun. And then, bago ako matapos, nakapikit ako nun. Anong line ko nun? Kamusta ka na kahit huwag nang sagutin, di ba na wala ang kintab ng bituin? Nakita ko, pagkadilat ko, umikot si Coach Martin sa akin, and tinuturo-turo ako nun. Guys, ayun, muntik na akong tumigil kumanta. Siguro, inisip ko nun, pagkaikot ni Coach Martin, gagawin na lang ako, yes! Tapos, di na ako kakanta. Di ko natutuloy. Pero ayun nga, sa sobrang saya ko, nakita sa akin dun sa reaction ko na, ayun, nakangiti ako habang tumuturo ako kay Coach Martin kasi sobrang saya ko nun. And then, ayun na nga, nagsabi sa akin ng comment, yung mga each coach. And sinabi sa akin yung mga ko i-improve and ayun, tinake ko yon para sa next battle ko na magiging na gagawin ko yon for the next battle. And ayun, nagsabi sa akin si Coach Martin and then niyakap niya ako, may picture kami. Then binigyan niya ako ng Martin na jacket. Ayun na. Fast forward na tayo sa battle rounds. Alam niyo guys, nung battle rounds, eto na yung time na hindi ako kinakabahan. Kasi, nakapasok na ako ng blind audition. So, ang layo na ng narating ko. Sinabi ko na agad sa sarili ko, wow, pasok ako bilang Martin. Lalaban ako for the battle rounds. And, sobrang layo na ng narating ko. Actually, dun pa lang sa nakapasok ako sa blind auditions. Nakakanta ako sa blind auditions kahit wala man umikot sa akin. Sobrang layo na narating ko nun kasi bihira sa taong katulad ko na mabigyan ng ganong opportunity. So first day, magkikita-kita kami lahat ng ka-team ko. Andun makikita ko lahat yung buong Team Martin. And guess what guys? Naalala niyo yung sinabi ko kanina na nakilala ko sa callback, si Eros. Ayun, kasama ko siya sa Martin. Sobrang sayo ko. Wala, nakuha yung kaibigan ko. Kasama ko siya sa Martin. Second day, doon na kami nagkita-kita kung sino yung mga kabattles namin. Ayun na yung nag-shoot na kung sino yung magiging kabattles nyo. Yung makikita-kita kaming tatlo. And yung naging kalaban ko nun guys ay si Kuya Thor and si Oxy, si Baby Oxy namin. Si Baby Oxy kasi siya yung pinakabata nun sa battle. Ay, in-interview kami isa-isa nun and same lang din naman sinabi ko na kung ano yung magiging preparation ko. Ayun na nga.
may rehearsal na kaming tatlo. Alam nyo guys, nung habang nagre-rehearsal kami, ang na-feel naming tatlo ay parang wala kami sa competition. Para lang kami nagper-perform. Kasi yung natatandaan nyo nun, yung kinanta namin sa Battle Rounds is Can't Help Falling in Love. And para siyang panghaharana, sinabi sa amin ni Coach Martin nun na kantahin nyo siya ng nasa puso. Kasi parang sobrang sacred nung sabi ni Coach Martin, sacred yung song. Kailangan namin kantahin ng nasa puso. And feel namin yung pagkakakanta namin. Sinunod namin yun. Ginawa namin yung best namin and tinuruan kami ng coach namin, si Coach Jerwin and si Coach Martin na na kung paano namin kakantahin yun, paano kami magbe-blend, yung pagkakahiwa-hiwalay ng lines namin, ay si Coach Martin nagbigay nun and yung harmonization, tinuro niya sa amin yun. Meron kaming part doon na magpa-practice kami sa stage habang manonood si Coach Martin. Hindi pa yun yung pinaka-battle rounds namin. So, magpa-practice lang kami. And, ayun na nga, start na kami ng practice. Habang nanonood si Coach Martin, pina-perform namin yung kanta namin. Kalagitnaan, naiyak si Coach Martin. Naiyak siya nun. Sabi, sobrang ganda, sobrang galing yung pagkakakanta namin tatlo. Kasi, pakiramdam ko talaga na hindi ako nakikipagkompetensya kay Kuya Tor and Oxy. Pakiramdam ko nun is, nagpa-perform lang kaming tatlo na walang feeling na nagbabattle kami, lalabang kami ganun. Hindi. Para lang kaming kumakanta ng haharana. Bago kami mag-start, nag-pray kaming lahat. Yung time na yon, dun sobrang nawala. As in, wala. Hindi ako kinakabahan. Wala akong kabang nararamdaman kasi nag-pray kaming lahat. So, ang dami naming nag-pray. Alam nyo guys, pinaka-favorite part ko doon ng kanta namin is yung lumuhod kaming tatlo. And then, umupo si Oxy sa tuhod ni Kuya Tor. Ayun yung pinaka-favorite part ko kasi lahat kami nakaupo nun, tapos nakaganon kami kay Coach Casey, nakaganon kami. Ayun na pumili na si Coach Martin. Pumili si Coach Martin na ang pipiliin niya sa aming tatlo is si Oxy. Ayun, after nun, nag-announce si Kuya Robby Domingo na may isang nag-steal. Si Coach Casey pala yun, pinindot niya yung steal. And then, nagsabi si Coach Casey na yung i-steal niya pala is si Kuya Tor. So, pasok si Oxy sa knockout rounds. Kuya Tor, pasok din sa knockouts kasi na-steal siya ni Coach Casey. Ako yung natira dun sa stage. And then, ayun na yung part na mag-message sa akin si Coach Martin na I did well. Ang galing, nakita niya sa akin yung magandang potential and ginalingan ko nung battle rounds na yun. And hindi ko man naipakita dun pero gustong-gusto kong umiyak nung part na yun kasi sobrang saya ko para sa akin na ang layo ng narating ko. Ang layo nung journey ko dun kahit ba sa battle rounds lang ako. And that made me so happy na ayun, pasok ako sa MAR team and marami akong nakilalang friends. Marami akong naging kaibigan, naging kakilala. Nag-thank you ako sa kanilang lahat and I hug them all. Ayun nga. Tapos na, uwian na. And na binalita na namin sa fam na ayun, hindi nga ako nakuha. Pero still naging sobrang saya pa rin sila kasi ayun, ang layo na nga nang narating ko. So ayun, dito na nagtatapos yung kwento ko and kung ano yung mga nangyari sa akin during The Voice Teens. Ayun, sana nagustuhan nyo, sana nag-enjoy kayo sa kwento ko and gusto ko lang sabihin na I'm so happy, I'm so thankful na binigay sa akin tong opportunity na to na makasali sa gantong kalaking contest. And hindi man ako nanalo, hindi man ako pinalad, pero still, napakalaking opportunity to para sa akin. And malay nyo,
ito yung stepping stone ko para sa much bigger opportunity para sa akin. Ayun lang. So, huwag kayong malulungkot. Huwag kayong malulungkot na, natalo si Tenchi sa The Voice. Paano yun? Wala na ba siyang sasalian? Huwag kayong mag-alala, guys. Hindi pa dito nagtatapos yung career ko. Marami pang opportunities. Marami pang pwedeng mangyari sa akin. And marami pang pwedeng dumating na blessing para sa akin na pwede pa akong makasali ulit. So, don't lose hope. Di pa dito nagtatapos yung journey ko. Samahan nyo lang ako and malay nyo. Harap na. So, yun lang. Sana nag-enjoy kayo sa ano ko. Sana nag-enjoy kayo sa kwento ko and sabi ko kanina, yung assignment ko, yun yung nasulat ko. Ano natapos ko? Wala. Nice. So, yun lang guys. See you next time. Bye-bye!